Amen. Narito po ang ating teksto, 1 John 5:6-15. I request na ilabas na po natin ating mga sariling Biblia. Kung wala, meron po tayo dyan sa likuran. Taas nyo lang inyong kamay. Pahiramin tayo ng ating mga ushers. We will continue on sa ating series of study. 1 John chapter 5:6-15. Sa Tagalog version po muna. Pangunahan ko po ang pagbasa. Ang segment title po ng ating passage, ang patotoo tungkol kay Hesukristo. Kung naroon na po kayo, sama-sama po nating basahin. Talatang 6, si Hesukristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito'y iisa. At mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkalob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Ito ang mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ibahagi ko po sa inyo ang isang mensahe halos sa ating pong passage na binasa. Pinamagatan ko po na Christian certainties. Mga makalangit, makakristyanong mga kasiguruhan, katiyakan na so important atin pong pundasyon bilang Kristiyano para meron po tayong confidence sa Diyos, para meron po tayong boldness sa Diyos, para meron po tayong kapayapaan sa ating Panginoon bilang mga mananampalataya. All around us, mga kapatid, sa mundong ito, even sa ating bansa, marami po ang hindi natin tiyak kung ano ang mangyayari, kung ano ang magiging pagbabago, gaya halimbawa sa mga presyo ng mga commodities, ang fuel prices, gasolina, crudo, electricity, other utility bills ng tao natin, hindi natin alam kung bababa, tataas. Uncertain ang mga prices nito, maging ang pamasahe, ang tax ay uncertain din po. And maging ang mga tuition fees, mga service fees, lahat ng ito, mga kapatid, and the likes ay nananatili na uncertain. Walang katiyakan kung mananatiling mataas, mababa, o stagnant lang ang price niya. Sa kabila na ang gobyerno po natin ay may mga effort na ginagawa to regulate and somehow to control the prices ng mga nasabi po natin, ng mga bayarin,
mga gastusin, at nilalagyan pa nga ito ng gobyerno ng cap ng hangganan, mga kapatid, na hindi pwedeng lumampas o bumaba sa itinakdang presyo. So tayo po, mga kapatid, sa kabila ng mga katotohanan ito that a lot of things around us ay uncertain, walang katiyakan, walang kasiguruhan, pero meron tayong nalalaman based sa scripture na ilang mga pwede nating idagdag na hindi uncertain, kundi mga siguradong alam nating mangyayari. At ang karamihan nga ay nangyayari na sa ating kapanahunan, gaya halimbawa ng paglala ng kasamaan. Di ba? Sabi ng isang napakatanda ng politiko, 8 presidente nang dumaan sa kanyang buhay. At ngayon lang daw niya naranasan ang grabing korupsyon sa gobyerno. Syndicated billions, umabot pa yata ng trillions kung idadagdag lahat. At ito ay naging parang kalakaran. Sobrang kasamaan ng tao na nag-i-increase sa pagiging covetous, pagiging immoral, pagiging godless, at kawalan ng pananampalataya sa Diyos. As we can see, God is using tragedies, calamities, and mga kaguluhan bilang pagpapaalala sa mga tao na may pagpapakasama, may mga maling gawain sa buhay. Kaya nagkakaroon ng mga sufferings, mga pestilences, famines, and death. Ang kamatayan is so certain. Bukod sa pagkakaltas ng tax sa ating mga kinita at mga binibili, isa pa sa mga so certain na mangyayari ay ang kamatayan ng tao. Kamatayan kamakailan ng maraming tao na sa tingin ng iba ay aksidente, pero we know yan ay fact, yan ay appointed time, yan ay mahirap iwasan dahil tiyak, so certain na darating sa buhay ng lahat ng tao. So in spite of those things, walang kasiguruhan, may mga kasiguruhan na mga pangyayari written in the scripture, pero I'll be sharing to you today some heavenly or divine certainties na kay Kristo lamang po natin masusumpungan sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, kung saan ang buhay po natin ay magkakaroon ng kapayapaan in our relationship with God, before God, in the presence of God, as we live day by day, magkakaroon tayo ng strong kasiguruhan na meron tayong confidence sa Diyos, kapayapaan sa Diyos, boldness sa Diyos, makalalapit tayo ng malaya at magkakaroon tayo ng kapayapaan, man din ay kawalan ng takot sa maraming bagay, especially ang mabulid ang ating kaluluwa sa impyerno, sa kabila tayo sumampalataya na ay magiging isolated na case yan, and yan ay magiging hindi makatotohanan at imposibleng maganap sa ating mga buhay. So, ang i-share ko po sa inyo today ang 3 na Christian certainties kung saan kinakailangan na pinaniniwalaan natin, maangkin natin, mapanghawakan natin, maging pundasyon ng ating mga buhay, nang sa ganon, in our Christian life, meron tayong confidence before God. Ang una na Christian certainties is to believe and embrace this truth sa ating mga puso't buhay that Christ is God, na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. So, very basic na karanasan ito ng mga Kristiyanong nananampalataya sa ating Diyos, na si Kristo ay Panginoon, tagapagligtas, na siya ay Savior, na siya ay Messiah, siya yung Anointed One, the begotten Son of God. Yan ay very basic sa ating buhay bilang mananampalataya, believing
that Jesus Christ is God. Can we say amen to that? Ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sa maraming tao, sa salita lang siya kinikilala bilang Diyos o sa isip lang. Pero ang ilan pa nga o ang marami pa nga ay talagang may accusation sa Kanya, may tawag sa Kanya, may pagkakakilala sa Kanya na siya ay tao lang, na siya ay sa demonyo nga, na siya ay propeta lang o guro lang, isa lang siyang makabayan, at madalas pa nga in Bible times, I believe so, even in our times, there are people na siya ay hindi lang kinikilala, pinaniniwalaan, kundi inaakusahang sinungaling. Alam niyo po, somehow baka this is a reminder for us, people of God, na pwede nating maakusahan ng Diyos ang Panginoon Jesucristo na sinungaling if there will be some of us na hindi magbibigay pansin, hindi magpapahalaga, more so, susunod sa salita, utos, kalooban ng ating Panginoon. Because that's what's inside our passage, na we can make God a liar if we don't believe that Jesus is God. At sa mga panahon na tayo po'y nakakalimot sa Panginoon, sa Kanyang salita at kalooban, at ang nagagawa natin ang sarili nating kagustuhan at di na kalooban ng Diyos, that is tantamount to making God a liar because we neglect His word, we disobey Him, and hindi natin siya naaalala sa ilang mga panahon ng ating buhay. So yan ang pagkakaila maraming tao sa Kanya, sinungaling ang Panginoon, isang madman, relihiyosong tao lang, propeta lang, isang matalinong tao lang, and so on. Pero tayo naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Meron pa nga mga kapatid na paniniwala, especially in the time of John, na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lang tao lang, kundi kakaibang tao na napuspos lang ng isang persona, walang iba kundi ang Kristo. Ito'y paniniwala during the time of John. That is why sinulat ito ni Apostol Juan para i-emphasize the godly nature of the Lord Jesus Christ because a lot of people believes na si Jesus ay naging Kristo lang nung siya ay magpabautismo. Na si Kristo, na si Jesus ay naging Kristo lang, Messiah o Savior, nung siya ay mapako sa krus. Tila baga parang nung magpabaptay siya, sumapi sa kanya ang Kristo. Nung siya ay mamatay sa krus, magayang buhay sa krus, sumapi sa kanya si Kristo. At nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, umalis ang Kristo sa kanya. Kasi di ba ang sabi ni Jesus Christ nung siya ay nasa krus, Father, why have you forsaken me? Ama, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? That is why a lot of teaching and belief ng tao during the time of John believes na ang Kristo ay sumapi lang kay Jesus nung siya ay nagpabautismo, ang Kristo ay sumapi lang sa kanya nung siya ay mamatay sa krus, magayang buhay sa krus, at iniwan siya ng Kristo after that, at namatay siyang kagaya lang ng isang ordinaryong tao like any other man. Ito po mga kapatid ay nirefute ni Apostle John by presenting three infallible witnesses in our passage na nakita at nabasa po natin, proving that Jesus is Lord, that Jesus is God. Ano po yung una? Sa pamamagitan ng tubig. Ito ay isang saksi patotoo. Ang tubig na si Jesus ay Diyos. Matthew 3:13-17 points to the baptism of the Lord Jesus Christ in the Jordan River. At doon ay nagsalita ang Ama, nagpatotoo ang Ama doon. Ang sabi niya, narinig nila, ni John especially, ang isang tinig na nagsasabi, siya ang aking anak, kaisa-isang anak, bugtong na anak na lubos kong kinalulugdan. Father God said. At may anyong kalapate, and that's the Holy Spirit na tumahan, lumilim, pumuspos kay Jesus Christ at that moment with His water baptism. And ito po ay isang pangyayari na sobrang nakaka-amaze dahil
may nagpatotoo, ang Ama, ang Diyos, ang Espiritu sa pamagitan ng tubig kay Kristo bilang Diyos. Ang isa pa na nagpatotoo about the godly nature of the Lord Jesus Christ is the blood. His blood that was shed on the cross, His holy blood. Hindi siya nagkasala kahit katiting, kahit isa man, kahit maliit lang. At sa krus ng Kalbaryo, naging sapat ang kanyang pagbububo ng kanyang dugo at buhay para bayaran at tubusin ang makasalanan sa bondage of sin. Di po ba, sa krus ng Kalbaryo, that time na siya'y pinako, ang buong paligid, ang kalangitan ay nagdilim. Lumindol ng napakalakas. Kaya ang mga libingan ay nangabuksan. Ang telon sa templo ay nagahak from top to bottom. Nawala na yung tabing, nawala na yung division between man and God. At may isang centurion sa tabi ng Panginoong Jesucristo ang napabulalas. Nagsabing, tunay nga na ito ay anak ng Diyos. Those are testimonies through the blood of the Lord Jesus Christ on the cross, pointing to the divine nature ng ating Panginoon. At ang pangatlo, nagpapatotoo ay ang banal na Espiritu Santo. Ang Spirit ng ating Panginoon. Espiritu na presente sa panahon na si Jesus ay nagpabaptize. Holy Spirit na presente, available, nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Holy Spirit na presente rin sa puso at buhay ng lahat ng kay Kristo na nampalataya bilang pangitagapagligtas. That includes you and me. The Holy Spirit is still present. Unlike the Father, unlike ang Diyos Ama, presente nung si Kristo nagpabautismo. Pero it seems to us absent na ang Father God nung si Kristo magyukayok ng kanyang ulo sa krus nung siya ay mamatay. But the Holy Spirit presente sa lahat ng kapanahonang ito. Water baptism ni Jesus, sa kanyang kamatayan sa krus, and up to this point in time, present ang Holy Spirit in the lives of those people that believes in the Lord Jesus Christ. Not just Lord and Savior, but God. Can you say amen to that? So, ito'y isang magandang pundasyon ng ating pagiging mananampalataya, believing that Jesus is God. Hindi lamang sa salita, sa isip, sa puso, kundi maging sa gawa. Because apart from works, ang faith natin kay Lord as God ay nawawalan po ng credence, nawawalan po ng kabuluhan. Kaya tayo po mga kapatid ay thankful na nakilala natin ang Panginoon. Pinili niya tayo, tinawag niya tayo, at nung tayo manampalataya sa Kanya, by His grace, napuspos tayo ng Espiritu Santo. Sabi mo sa katabi mo, puspos ka ng Espiritu ng Diyos kung ikaw ay nanampalataya na sa ating Panginoon. Ito ay isang magandang karanasan para sa mga taong maglalagak ng pananampalataya, personal na sasampalataya kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Ikaw, kapatid, ay mapupuspos ng Espiritu ng Diyos. The third person of the Triune God, Trinity, Holy Spirit, mananahan sa iyong puso at buhay. At hindi ka na iiwanan, makakasama mo ang Diyos magpasawalang hanggan. And the Holy Spirit will bear witness that you are indeed a child of God. Mangungusap sa iyo ang Spirit of God, nagsasabing, anak ka ng Diyos. You can feel that, you can experience that. Anak ako ng Diyos, hindi ako anak ng dyablo. Wala na ako sa kadiliman, nasa kaliwanagan na ako. Nasa kamay na ako ng Panginoon. You will experience that. You will realize that. You will prove that. And that comes from the indwelling revelation at paghipo, pagtuturo sa iyo ng banal na Espiritu na nasa iyong buhay. Espiritu na yung nagsasabi sa atin, sa mga anak ng Diyos, kung kanino ka ba talaga, kung sa Diyos ka ba o sa dyablo. And
we experience, we feel, and we know, we believe na tayo po ay sa Panginoon. Amen? That we belong to God at ang Espiritu din na nagtuturo sa atin ng katotohanan because the Spirit leads His people into all truth and understanding. Siya ang ating pinakadakilang guro aside from the Lord, aside from those people na nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos, ng maraming mabubuting bagay, magagandang bagay, mga karunong kaalaman. It is the Holy Spirit within us ang sa atin po ay nagpapaalala, nagtuturo, at nagbibigay sa atin ng enabling para hindi lang malaman, maalala, kundi masunod ang kalooban ng ating Panginoon. That's the number one, na Christian certainty, na importanteng pundasyon ng bawat mananampalataya kagaya natin para meron po tayong palaging kapayapaan at confidence sa ating Panginoon. Ang pangalawa po ay Christians have everlasting life. Ito po ang pangalawa na napaka-importanting pundasyon ng ating buhay para may confidence tayo sa Panginoon. Aside from believing that Jesus is God, that Christ is God, paniniwala, panghahawakan natin, dala-dala natin, at nalalaman natin na ng mga anak ng Diyos, gaya mo, gaya natin, mananampalataya ng Panginoon Jesucristo, ay mayroong buhay na walang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, may buhay na walang hanggan ka. Everlasting life. Kung tayo po ay naniniwala, nananampalataya na si Jesus ay Diyos at siya ang ating Panginoon, Messiah, Anointed One, tagapagligtas. Kasi nakasulat sa verse 30 ng atin pong passage, God inspired Apostle John. Isulat ang mensaheng ito mula sa Diyos, mga kapatid, mula sa Diyos. At isinulat ni Apostle 1, sabi niya, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Kung tayo ay mananampalataya ni Kristo, we must believe in His Word. Sa Kanyang salita, napasulat, sinulat ni Juan. Anong purpose ng Diyos? Bakit niya in-inspire si John? Ba't niya ipinasulat? Para sa mga mananampalataya, ang katotohanan ito, na siya ay Diyos, at siya ay dapat kilalanin, at sino mang sa Kanya ay kumikilala, sila ay merong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Congratulations, kapatid. Kung ikaw ay nanampalataya na sa ating Panginoon, believing that Jesus is God at siya ay Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. So, hindi lang nagbigay ng patutuo ang Diyos about the Lord Jesus Christ as His begotten Son, as His one and only Son, as God, si Jesus Christ, dahil yun pong word na begotten Son, nagpapakita na kung ano ang kalikasan ng Ama ay kalikasan ni Kristo. Because siya ay anak, parang tayo po. Yung ating mga anak ay laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. Ang kalikasan natin ay kalikasan niya. Parehong tao, parehong may hininga, may buhay, parehong may dugo at laman. Same is true with the Father. Nung sabihin niyang, siya ang aking kaisa-isa at bugtong na anak. That makes the Lord Jesus Christ God, like the Father. Nagmula sa Ama, nanggaling sa Ama, sinugo ng Ama. Pero ang patutuon ng Diyos ay hindi lamang kay Kristo bilang Panginoon o bugtong na anak, man din ay sa mga mananampalataya ni Kristo. And that is you and me, people of God, the church, the believing people na si Jesus ay Diyos, Panginoon tagapagligtas. Na sila, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, believers, ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Nagwi-witness sa kanila ang Holy Spirit, the third person of the Trinity, inside their hearts and lives. Man din ay ang salita ng Diyos. Sa pamagitan ng Holy Spirit, nagte-testify din, nagwi-witness din, hindi lang ang Holy Spirit, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga,
Kapag ka mga anak ng Diyos, believer ng Panginoon Kristo, nagbasa ng Bible, nakinig ng preaching, there is illumination. There is understanding. There is enlightenment. There is strength. There is wisdom. There are lots of blessing nagmumula sa Diyos, mga spiritual blessings, when the people of God hears the Word of God. Yan ay pagwi-witness ng Holy Spirit sa puso at buhay ng mga tunay na nananampalataya sa Panginoon. Kaya nga kung meron tayong nauunawaan na salita ng Diyos, thank the Spirit. Dahil siya ang nagdadala sa atin into all truth and understanding. Siyang nagbibigay sa atin ng unawa, ng understanding. Kaya napaka-importante ng mga witness na to sa ating buhay. So, ang sabi ng ating passage, mayroong buhay na walang hanggan ang mga sumasampalataya kay Kristo. Ang everlasting life ay regalo. Ito ay kaloob. Ang buhay na walang hanggan sa langit, time comes para sa mga mananampalataya, ay kaloob, regalo, biyaya. Hindi ito napagtatrabahuhan, hindi ito napagsusumikapan, hindi ito nabibili, hindi ito na-acquire sa pamamagitan ng mga good works, penance, sakripisyo, pananalangin, and a lot of good things na pwedeng gawin ng tao, pagpapakbait, pagiging masunurin, pagiging tapat, etc., ay hindi sapat para ma-earn, makamit, mapossess ng isang tao ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ayon sa Ephesians 2 verses 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself. This is the gift of God, not of works, so that no one can boast. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hindi ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi ito nagmumula sa sarili nating kakayanan at kagustuhan, pagpupunyagi. Kundi ito ay nagmumula sa Diyos. Not of works, so that no one can boast. Kasi kung ang kaligtasan ng kaluluwa, buhay na walang hanggan, ay makakamit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, mawawala ng kabuluhan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang itinigis na dugo, yung kanyang buhay na inalay. And most of all, ang tao, mayroon siyang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Na pag sinabi, di ba paniniwala ng marami, nandun daw si San Pedro sa pinto, pagpupunta ka sa langit, dadaan ka muna sa kanya, may manok sa tabi, no? Kwento lang naman po yon. Pero ang Diyos talaga ang makakaharap ng tao pagharap niya sa trono ng paghahatol ng Diyos. At hahatulan ng Diyos, according to Hebrews, ang tao ayon sa kanilang mga ginawa. First and foremost, kung sila ay nanampalataya. Kung hindi nanampalataya kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, at ang tinindigan, pinamuhay, pinamarali, pinaniwala na kaligtas ng kanyang kaluluwa ay ang kanyang pagiging relihiyoso, yung kanyang malaking religion, yung marami siyang relihiyon, o mga accomplishment in life, kabutihan, na angkin-angkin sa kanyang puso, hindi siya maliligtas. Apart from faith, there will be no salvation. At ang kaligtasan ng kaluluwa, buhay na walang hanggan, ay regalo, kaloob, ng gagaling sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At walang maipagmamapuri ang tao sa Diyos na siya ay karapat-dapat makapasok sa kaharian ng Diyos kasi ako ay mabait, ako ay naging real, ako ay palasimba, ako ay malaki kong mag-abuloy, ako ay nagbabasa ng Biblia, ako ay nagpe-pray 4 times a day, and a lot of good things ay hindi sapat para ma-earn ng tao ang buhay na walang hanggan sapagkat ito'y kaloob sa pamamagitan ng pananampalataya. And that gift, mga kapatid, eternal life, is no other than the Lord Jesus Christ. That gift is a person, actually. That is the Lord Jesus Christ. So, can you imagine receiving a gift from God, everlasting life, na sa totoo lang, hindi lang naman talaga yung buhay na walang hanggan ang tinanggap mo nung ikay manampalataya, kundi the person of the Lord Jesus Christ Himself.
ang tinanggap mo. Kasi ang sabi ng passage natin, sino mang pinananahanan ng anak, sino mang pinananahanan ni Kristo, so ang tinanggap natin, mga kapatid, hindi lang buhay na walang hanggan. Jesus Himself, the life Himself, ang tinanggap po natin. So we receive eternal life not only from Christ, but in Christ. Tayo po ay naging recipient ng regalong ito. Buhay na walang hanggan, mula kay Kristo at kasama si Kristo. Kasama natin si Kristo by His Spirit. Christ is with us. We are in Christ. Yun po ang nakasaad sa ating passage. So tayo po ay may buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. At mismo ang ating Panginoon sumasa atin at kasama natin siya. Sabi ng verse 12 sa ating passage, mga kapatid, to emphasize that point, He who has the Son has the life. Actually, wala yung definite article na the o the, mga kapatid. Hinighlight ko po. Ayun. Pero nilagay po natin yan because of our passage na nagsasabi na sino man ang pinananahanan ng anak. Sino man ang may Kristo sa puso, kasama si Kristo sa kanyang puso at buhay. So, makatwid mga kapatid, hindi lang po tatanggap ng buhay na walang hanggan, everlasting life, ang isang mananampalataya kay Kristo, kundi sa Kanya, tatanggapin din niya, makakasama niya hanggang wakas, sino? Ang buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So, it's not just life, but the life. Grabe yung ano na yun. Napaka-definite nung ano na yan. Paghahayag na yan ng salitang da. Pointing to the life, everlasting, most of all, to the life Himself, and that is the Lord Jesus Christ, who is with you, who is with us, by His Spirit. So, ang gift na to of everlasting life ay natatanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Kung meron sa atin, nagnanais na maligtas ang kaluluwa sa impyerno, umaaming makasalanan, nangangailangan ng personal na tagapagligtas, and that's no other than the Lord Jesus Christ, you must place your faith in the Lord Jesus Christ. Kasi ang sabi ng John 1:12, to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So kung gusto natin maging anak ng Diyos, from being a child of the devil, kasi hindi pa tayo nampalataya kay Kristo, so kanino tayong anak? Anak pa tayo ng kadiliman, ng diablo, ng sanlibutan, ni Satanas. Pero kung itatransfer natin ang ating faith from ourselves, from our religion, from our goodness, ilalagak natin kay Kristo as our personal Lord and Savior, tayo po ay matatransfer from death to life, from darkness to light, from the bondage of sin to righteousness, from the hands of Satan, from the hand of the Lord Jesus Christ. So that gift is received by faith. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay manampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang manampalataya, sino mang tumanggap, sino mang kumilala kay Kristo bilang pangitagapagligtas, ay may buhay na walang hanggan, may kaligtasan ng kaluluwa. Ang pangatlo po na Christian certainties, makalangit po nakatiyakan at kasiguruhan ito. Aside from Christ is God, aside from Christians have everlasting life, the last but not the least is that Christ answers prayer. This has to be a strong foundation sa ating mga buhay kung talagang tayo po'y mananampalatayanan ng Panginoon, believer na ating Panginoon. That we believe na ang Diyos tumutugon sa panalangin, kumakatagpo sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Can anybody testify to this truth, mga kapatid, in our passage? Kung nakaranas ka ng pagsagot ng Diyos, pagkatagpo ng Diyos sa iyong pangangailangan, can you say an amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Indeed,
our God, Christ, Jesus, answers prayers ng kanyang mga anak. Kung ang mga earthly fathers nga, gaya natin, earthly parent, di ba? How good we are extending good things, good deeds sa ating mga anak. Kahit nga sa ibang tao Kahit nga sa kaaway, ang buti natin minsan Di ba? How much more ang Diyos ang magiging mabuti kaya sa kanyang mga anak, gaya mo, gaya ko, na sa kanya'y sumasampalataya? Of course, hindi, kung meron mang ama na makakagawa masama sa kanyang anak, kung meron mang ama na nanghihingi ng tinapay ang kanyang anak, bibigyan niya ng ahas, we know a lot of earthly fathers ay mabuti sa kanyang anak, sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang kadugo, sa kanyang pamilya. How much more ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas? Magkakaloob sa atin, hindi lamang ng ating mga pangangailangang espiritual, man din ay pangangailangang pisikal, material. Of course, God will meet our needs, not our greeds. Kaya ang Panginoon po natin, mga kapatid, may nakalaan talagang kaloob, provision sa kanyang mga anak. He's so willing, so generous, and able na mag-supply, katagpuin ng iyong pangangailangan, however difficult, however complicated, however impossible ang iyong pangangailangan. God is able because God is a miraculous God. And that's His heart na tumulong sa iyo, pagpalain ka, katagpuin. As long na ikaw ay may pananampalataya, as long na ang hinihiling mo sa Kanya ay kalooban ng ating Panginoon. Kaya ito ang nangyayari, mga kapatid. Kapag tayo po ay dumadalangin sa ating Panginoon, lumalapit, nagsusumamo, nang may pananampalataya, pagkilala, nang may pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, kabutihan sa ating buhay, nagre-respond ang ating Heavenly Father. May answered prayer. At naipapatotoo po natin yan. So, believers ay dapat may confidence in prayer. Dapat hindi ka nahihirapang mag-pray. Dapat ang prayer mo consistent, regular, and quality. Kasi may mga prayer na dead prayer. May mga prayer na hindi tinutugon ng Panginoon. May mga prayer na sabi nga iba hanggang sa bubong lang. Hindi umaabot sa trono ng biyaya ng Panginoon. And in praying as people of God, we must have confidence. Ang confidence ay nagmumula sa isang puso na malaya sa anumang obstacles and hindrances para makalapit tayo boldly sa trono ng biyaya ng Panginoon. For God to hear us, and most of all, for God to meet or bless our needs. Ipagkaloob ang ating mga pangangailangan bilang Ama natin. Kung paanong tayo, mga kapatid, ay hindi lang matyaga, kundi confident na sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi niya tayo huhukuman, hindi niya tayo bubulid sa impyerno. Kasi ipinangako ng Diyos sa atin, nang sino manampalataya, may buhay na walang hanggan. Siya ipinatawad na, at siya hindi na mapupunta sa impyerno. Wala nang kapangyarihan kasalanan sa mga nampalataya kay Kristo. So, whatever happens, bumalik man si Lord ngayon, magunaw mo ng mundo ngayon, hindi ka matatakot, kundi magiging masaya ka pa nga. Ma-appreciate mo. Excited ka pa nga dapat. At tayo ay confident na tayo kukupkupin ng Diyos, ipagsasama ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian, time comes. That is our confidence. If we are a true believer at confident tayo sa ating Diyos, especially in coming to Him in prayer. Tayo po mga kapatid ay importanteng handa sa ministeryong ito. Utos na to na tayo po ay dapat nagpe-pray bilang mga anak ng Diyos. At dapat nadidiscern natin, naiiwasan natin, alam natin kung ano yung mga pwedeng makahadlang sa ating paglapit sa Diyos, sa pananalangin sa Kanya, para ma-ensure natin na ang ating paghiling sa Diyos, hindi niya dededmahin, kundi tutugunin ng ating Panginoon. Gaya ng hindi na ikukumpisal na kasalanan. Mga kasalanang inaalagaan natin sa ating buhay. Hindi natin deliberately kinukumpisal, inaamin,
ino-overcome, tinatalikuran, mga kasalanang habit natin at hinahayaan nating maglinger sa atin pong mga puso at buhay at kaisipan. Ito ay napaka-effective, powerful na obstacle para ang ating prayer hindi lang pakinggan ng Diyos, kundi hindi sagutin ng ating Panginoon. Kung meron tayong mga naging kaalitan, kasamaan ng loob, kung meron tayong mga somehow parang nagiging burden o kaya ay mga taong medyo mabigat ang ating kalooban, settle natin yan before God by confessing that what we are doing ay hindi kalooban ng Diyos. And for God to heal us, for God to cleanse us, for God to give us strength, resources, enabling para magawa natin ang kanyang kalooban. Mahalin ang di kaibig-ibig, i-overcome ang tuksot kasalan sa ating buhay, sa abot ng ating makakaya kahit everyday tayo bumabagsak. But we go on, we pursue righteousness, we confess, we repent, and commit to God that we will turn from it at palagi nating uunahin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi natin susuwayin ang kalooban ng ating Panginoon. In contrary, mahihinder ang atin pong panalangin at magiging mailap sa ating mga buhay ang sagot ng Diyos sa ating mga request, ating kahilingan, panalangin, kung meron po tayo unconfessed sin, differences with one another. Sa mag-asawa, isang malaking sagka ito para hindi kayo makapag-pray pareho, kahit hiwalay man, lalo na kung ang prayer nyo ay joint prayer, mahirap mag-pray. Kapag may unsettled na differences, hindi nagkakapatawaran, may tampuhan, may galit, merong hinanakit, may sama ng loob, lalo na kung puot, isang nakatanim na sama ng loob o galit sa kapwa, kanino man, sa nakasakit sa atin, ay isang napakalaking hadlang para tayo po ay sagutin ng Diyos, katagpuin ng Diyos sa ating mga kahilingan at mga pangangailangan. So, we need to pray because God commanded it. Sabi sa katabi mo, pray ka naman. Palagi. Wag lang pag may problema. Wag lang pag may kagipitan. Wag lang pag may sakit, karamdaman. Wag lang pagkaalanganin ng sitwasyon. Sa totoo lang, oo, mahirap mag-pray pagka payapa, hayahayang buhay. Pero sa panahon na yan, masarap mag-pray kay Lord ng may pasasalamat. Amen? Kasi ang tendency natin, pagka answered prayer tayo, we all fulfilled at tayo po ay satisfied, convenient, komportable, talagang parang walang dahilan na lumapit tayo kay Lord, sumamba, magpuri, lumuhod, magsumamo, at magpakumbaba sa ating Panginoon. Pero, God commanded us to pray regularly, daily, habitually, consistently, qualitatively. Utos ng ating Panginoon. We all know, kapag kautos ng Diyos, may hatid na pagpapala, pagsinunod. Hindi para sa kanyang ikabubuti, hindi para sa kanyang ikalulwal at kaluluwi, kasi ang Diyos maringal na, maluwalhati na. Nasa kanya na lahat ng kapuspusan, kaluwalhatian, karingalan, kapangyarihan. Walang kulang sa ating Panginoon. Kaya pag tayo sumunod, hindi naman Diyos ang napagpapala, kundi tayo. Yan ang nais ng Panginoon. That is why God commanded us to pray. Yan ay appointed ng Diyos sa atin to do, manalangin. Ang panalangin ay appointment din natin sa ating Creator, sa ating Maker, na tayo ay nakikipag-commune sa Kanya, nakikipag-usap, nakikipagrelasyon, nakikipagtalastasan, nagsusumbong, sumasamo, nagpupuri, nagpapasalamat, kumikilala, nagbibigay ng parangal papuri sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Can you imagine God giving us daily breath, protection, healing, makakain, kapahingahan, karunungan, kalakasan, opportunities, privileges, loved ones, family, jobs, businesses. Ang hirap bilahin. Kukulangin po ang mga daliri natin sa kamay at paa kung bibilangin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ang Kanyang mga sagot sa ating mga panalay at pangangailangan.
And so, paano natin na hindi lalapitan ng Diyos? Bukod sa hihilingan siya sa ating mga pangailangan, kundi lumapit pa rin sa Kanya, manalangin pa rin sa Kanya sa panahon na tayo po ay nananagana. At the moment, wala namang struggle, walang problema, walang pangangailangan. It seems to us parang nasa atin na lahat minsan, pero still we need to pray. Prayer of thanksgiving, worship, adoration, recognition, yan ay gratefulness natin sa Diyos na nagiging mabuti sa atin. Lalo na kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon. Giving us what we need and never giving us for our greed. So prayer keeps a Christian in the will of God. Ito ang isang advantage, mga kapatid. When we pray, when people of God prays, ito ang nagdadala para ang isang Kristiyano mananampalataya ay makapanatili sa kalooban ng Diyos. Even if may tendency ka na, minsan pa nga, nagde-decide ka na, nag-iisip ka na mag-deviate sa kalooban ng Diyos. May naisip ka na, gagawin mo na hindi na kalooban ng Diyos. It seems parang gusto mo na mag-compromise, mag-disobey, at may gawin na salita, isip, decision, gawain na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. But God will guide you, God will protect you, God will direct your life, redirect your life, your decision, your mind, as you pray. If we are praying. Hindi niya papahintulutan na yung naiisip mong gagawin mo, outside God's will, magawa mo. Kung nanalangin tayo, dumadalangin tayo sa ating Panginoon. Lalo na kung ang prayer natin, your will be done, Lord, in my life. So you will remain in the will of God kung ikaw nananalangin palagi, consistently, regularly sa ating Panginoon. And praying keeps a Christian in the place of blessing and service. Kaya kung tayo po ay magiging mapanalanginin, mga kapatid, hindi lang tayo mananatili sa God's will, sa kalooban ng Panginoon. Dahil kung tayo ay nasa God's will because we pray, maasahan po natin ang buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Buhay na hindi lang kalugod-lugod kasiya-siya, kundi kagamit-gamit sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ginagamit ka ng Panginoon. Pero mas malakasan kung tayo po ay susunod sa utos na to ng ating Panginoon, ang manalangin sa Kanya, ang patuloy na dumalangin sa ating Panginoon. So, ang acrostic topic po natin for today, sino po ang nakasunod? Sisi. Okay. Sana hindi tayo masisi. Ano po? Sana hindi tayo makapanisi. Sana hindi rin tayo manisi, di ba? Sisi, certified copy. Okay, sana ma-certifyan po natin ang atin pong topic for today, mga kapatid, na pinamagatan ko po na Christian certainties. Makalangit, makakristyano na mga kasiguruhan, katiyakan sa buhay natin para maging confident tayo sa ating Diyos, sa harapan ng ating Diyos, sa presensya ng ating Diyos. At ito po yung acrostic points natin. 3 C. Okay? Ano yung una? Hindi po cigarette yan, ha? Sig. Ito, chill. Yung bang cool ka lang, relax ka lang, chill ka lang. Parang chill daw, chill. Bisaya yung nakaringgan ko, chill. Cup, parang covering. Okay? Pero ang ibig ko pong sabihin dyan, walang iba kundi Christ is God, Christians have everlasting life, and the last but not the least, Christ answers prayers. So, mga kapatid, I propose only one thing, an emphasis also para sa bawat isa po sa atin, believers of the Lord. Build your life on the Christian certainties, on those 3 Christian certainties that are found, that can be found only in the Lord Jesus Christ. Ano na po yun? Balikan natin. Ito po yung 3.
na Christian certainties, makalangit po ito. Ito po ang magbibigay sa atin ng confidence, boldness, righteousness, kapayapaan before our God. Paniwalaan po natin, panghawakan, at angkinin natin ang katotohanan ng si Kristo ay Diyos, at ang mga Kristiyano, may buhay na walang hanggang ka dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, pangako ito ng Diyos, and that the Lord will answer your prayer, will be meeting your need. Dahil siya ay Ama natin at siya ay mabuti kaysa kanino mang ama o tao around us. Because He is God. Holy, righteous, generous, able, miraculous, powerful, and so loving sa kanyang mga anak. Can we say amen? Let's rise up. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Niremind nyo kami about your word, about your truth. You are God, O Lord. You're not just a man na matalino, patriotic, relihiyoso, maraming nalalaman, maraming kakayanan, maging ang maghimala. Pero kayo po ay Diyos, una sa lahat. Kayo po ay nagmula sa Ama, kayo po ay may kalikasan na wala kanino man, kundi sa isang Diyos, makapangyarihan, may buhay na walang hanggan, life in Himself, at kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyo pong provision sa amin, at sa kakayahan binigay niyo po sa amin, hindi lang manampalataya sa inyo, kundi makadulog sa inyo in prayer. And we thank you sapagkat nakakatanggap kami ng mga katugunan mo sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga kahilingan. Lord, salamat po dahil kami po ay hindi po matatakot na may mga mangyayaring masasama around us, knowing na yung po ay ipinatiunan nyo na po, na sinabi, ipinasulat, na ang mundo ay mawawasak, ang lahat ng bagay mapaparam, pero kayo at ang inyong salita mananatili magpakailan-kailan paman. Kayo, bukal ng buhay, bukal ng kasaganaan, bukal ng kalakasan. Kayo, Panginoon, ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Sa inyo kami naglalagak, hindi lamang ng aming pong personal na pananampalataya as Lord and Savior ng aming buhay, kundi ang aming pong hari, ang aming pong kublihan, ang aming pong pag-asa, not just in this life, but in the life to come. Thank you so much, Lord. We give you praise, we give you honor, we give you glory. We commit our lives to you with faith and thanksgiving for the glory of your awesome and majestic name, in the power of your word and spirit. All this we ask and pray with faith and thanksgiving in the name of your Son, Jesus Christ. And we say, Amen. 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 Amen.